apologetika dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ave Maria! Gracia plena! Isang mapagpalang araw po ng linggo mga kapanalig. Ang dalangin nating sumapit sa lahat. Samahan po ninyo kami sa mga sandali ng pag-aaral sa salita ng Diyos at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ito po si Brother Marcos, si Evangelista. At ngayong hapon pong ito mga kapanalig ay meron akong tatlong kasamang mga magigiting na tagapagtanggol ng pananampalatayang Katoliko. No, isa ay galing sa Diocese ng Caloocan under sa authority ni Bishop Pablo David, ang Pangulo ng CBCP, and of course dalawa namang magandang lalaki ang galing sa Diocese ng Imus under sa administration ni Bishop Ray Evangelista. Yung nasa kanan ko, hayaan mong magpakilala sa ating mga kapanalig. Brother. Hello, magandang hapon po sa inyo. Ako po si Brother Elias Arsadon Jr. Taga Diocese of Caloocan po ako, San Roque Cathedral. At isa rin po akong nagre-reels, yun lang po. Ano nagre-reels? Reels po sa video. Yung yung parang vlogger. Apo. Okay. Brother Elias Arsadon. And then, yung ating bagong bisita, fresh from Pangasinan. Yan, brother. Bati po tayo. Binabati ko po lalo-lalo na yung mga taga Bayambang Pangasinan na may sumusuporta din kay Brother Marco nanonood. At lalo-lalo na ngayon, nanonood daw sila kay Bro Marco noong tuwing linggo. Hindi ko alam na doon sa Summer Crest Subdivision ng Tansa, Cavite. Pakilala ka ng pangalan mo. Ako nga pala si Brother Philip Cesar Herrera. Ayan. At syempre, yung regular na nating kasama, from Diocese of Imus din. The truth shall set us free. Ako po si Brother Albert Gales mula po sa Diocese of Imus. Amen. So itong tatlong kasama ko po, correct me if I'm mistaken, na kayo ay pare-parehong Catholic defender. Hindi pala, wag na si Brother John Albert. Ikaw, Brad, active ka talaga sa CFD? Hindi po, independent po ako. Independent defender. Independent defender. So ikaw, Brother Philip Cesar, Yes, ano ka talaga, CFD? yes, Talagang lehitimong member ka. Nung una kasi parang nirenew on process pa yung kwan ko ulit pero ng prior to national. that, legitimate member ka talaga. Yes. Bona fide member, kumbaga. Wala pa noon. Bali pinaprocess pa lang ngayon kasi binago yung kwan noon. So dati under ka ng anong sa national, CFD national. Okay. Kami na Bro Melchor yan. Sige, Okay. wag na tayong magbanggit na ibang pangalan. Yung kailangan tayo lang apat dito kasi mamaya magbanggit tayo na member siya ng CFD ganito, CFD ganon. Tapos sasabihin ng CFD, hindi namin kasama yan, di ba? So ikaw lang muna, si Brother Albert, Brother Elias, at saka ako mag-usap dito. Okay. So shout out sa mahal nating kaibigan, si Brother Adrian Milag. Meron siyang pinadalang message sa akin Isang kwento ito tungkol sa isang Katolikong babae na nagsimba sa Santo Niño de Tondo. And then, ang kanyang attire, modest, very modest, nakabelo, which is hindi na practice ngayon. At nakabelo, magkukumunyon siya. Pagdating niya sa altar, piniem ko tong sister na to kaya lang hindi sumagot. Kaya gusto kong i-clarify kung yun bang pinilahan niya ay sa lay minister o doon sa mismong pari. So hindi natin alam kung sa pari o sa minister ng Eucharist siya nagpunta o rather minister ng Holy Communion siya nagpunta kasi hindi siya sumagot kasi wala namang nakapartikular doon sa kanyang post. So ang punto dito ay ganito, nung magkukumunyon na siya, gusto niya sa dila. Unfortunately, nag-decline yung kung sino man, yung pari o yung Minister of the Holy Communion. So, nag-decline. Madaling salita, ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol dun sa controversial din ngayon na dapat bang ang isang magkukumunyon ay tumanggap ng Holy Host sa pamagitan ng palad ng kamay o ng bibig o dila. So yun ang ating pag-uusapan mga kapanalig. Kasi sa totoo lang po, maraming nalilito, naguguluhan dyan Nalilito, naguguluhan. Kaya kailangan natin itong linawin. Kailangan natin itong talakayin para tayong mga Katoliko, lalo na yung mga nanonood sa atin sa social media,
sa ating himpilan, meron tayong e-radio portal, meron tayong Signal Cable Channel TV 313, at syempre yung ating official FB, yung DCRB, at yung aking personal na Facebook. So dito gusto nating malinawan, ano ba talaga yung proper? Ano talaga yung tama? Magkukumunyon ka ba gamit ang iyong dila o magkukumunyon ka gamit ang iyong kamay? So, para maintindihan natin yan, mga kapanalig, bibigyan muna natin ng malalim na background. Ano ba yung ginagawa natin? Ano ba yung tinatanggap natin? Di ba? Kasi sa totoo lang, whether we admit it or not, maraming Katoliko nagkukumunyon, pero ang totoo, hindi niya alam talaga kung ano yung komunyon eh. Kung ano yung pinagdiriwang, kung ano yung Eucharistia. Anong ebidensya dyan? Eh, di ba nga, hindi pa nga nagpa-final blessing, umaalis na yung iba. Di ba? So, yung mga umaalis na yan, ibig sabihin yan, hindi niya alam kung ano yung pinuntahan niya. Hindi niya alam kung ano yung dinaluhan niyang selebrasyon. Di ba? Yung iba naman, darating, very late na. Tapos na yung first reading. O, tapos magkukumunyon. Ayan ang mga indikasyon, patunay, na yung mga Katolikong ito, walang alam. Ha? Kung hindi man walang alam, eh ayaw mag-aral kung ano yung kanyang pananampalataya. So, pinakamaganda dyan, intindihin natin. Number 1 na tanong, ano ba ang Eucharistia? Ito ang dapat natin maintindihan eh. Ngayon, kunin natin yung official teaching of the Catholic Church. Sino unang babasa sa atin? Catechism of the Catholic Church, number 1328. O, brother Brother Albert, pakibasa mo yan. Catechism of the Catholic Church, number 1328. Ano ang Eucharistia? Pakibasa, brother. Sa number 97 yan ng aking libro, Pagtatanggol sa Pananampalataya. Ayan, nakuha mo na? Ha? Catechism of the Catholic Church, 1328. Okay, pakibasa, Brother Albert. Catechism of the Catholic Church, paragraph 1328. It is called Eucharist because it is an action of thanksgiving to God. The Greek words Eucharistin and eulogen recall the Jewish blessing that proclaim, especially during a meal, God's works, creation, redemption, and sanctification. So, diyan sa binasa mo, Brother Albert, no, sa numbers 1328 ng Catechism, maliwanag pong itinuturo sa atin ang ibig palang sabihin ng Eucharistia sa wikang Latin ay misa, M-I-S-S-A. At ito'y pagpapahayo, dismissal. Kinuha yan sa Matthew chapter 28 verse 19. But ang pinakakabuuan ng ibig sabihin ng Eucharistia, Eucharistin sa wikang Griego, ay pasasalamat. Ito bang turong ito ng Simbahang Katoliko? Nasa Bible? Nasa Bible po yan. Basahin natin, Brother Elias Arsadon, ang 1 Corinthians chapter 11 verse 24. Maliwanag ang pagkakabasa natin dyan. Simulan mo muna sa wikang English, dalhin mo sa Tagalog, tapos yung transliteration ng Griego. Anong sabi? Okay, ganito po sa English. Kay Eucharistes. English mo na. English mo na. English pala. Hindi siya mabasa eh. So, Greek natin. Diretso na natin ng transliteration. Okay, transliteration na. Kay Eucharistes eklasen kay Aipen tauto. Mau ai estin to soma to hyper haimon tauto pauwete is ano? Waiting? Hindi ko sige. Kaya ako pinabasa ng transliteration to. Pag binasa ng transliteration, kay Eucharistesas eklasen kay Epentuutu, pag inintindi mo, hindi mo maintindihan eh. Kasi original language yan, wikang Grego. Pero pag yan ay tinagalog mo, Brother Elias, sa 1 Corinthians 11:24, ano yung binasa ko sa Grego na kay Eucharistesas? Nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi. Yan. So, yung Eucharistia po, sa Tagalog, nagpasalamat. Sa wikang English ay thanksgiving. Kaya, pag tinuro sa atin, ano ang misa, ano ang Eucharistia? Thanksgiving. Pasasalamat. Nasa Bible ba? Opo. Ibigay nyo ngayon yung talata ng 1 Corinthians 11:24. Kasi dyan po yan nag-originate, lalong-lalo na sa wikang original na ginamit sa Bible, which is the Greek. So,
itong Eucharistia, mga kapanalig, kapag nagpapasalamat ka ba, dapat kulang? Hindi. Kailangan sakto. At mas maganda pa nga, sobra. Di ba? Be grateful nga daw at all times. Ang misa po, pag hindi natin inintindi na pasasalamat, i-disregard nga natin. Magpahuli tayo, hindi pa tapos, lalayas na tayo, kasi nga hindi natin naintindihan na ito pala ay pasasalamat natin sa Diyos. Kaya pag magpapasalamat tayo sa Diyos, kumpletuhin natin o kaya sobrahan pa nga natin. Now, dito sa Eucharistia, ano ang ginagawang ritual dito? Ang ritual po dito, mga kapanalig, nagpipira-piraso ng tinapay. Ngayon, ano ba yung pagpipira-piraso ng tinapay? Ano ba itong pinipira-pirasong ito na tinapay? O sa ibang termino natin ay ostia. Basahin natin, Brother Philip Cesar Herrera, John chapter 6 verse 35. Tapos talunan mo sa verse 51 para hindi masyadong mahaba. Pakibasa natin. John chapter 6 verse 35 at yung verse 51. Pakibasa natin. Sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. Ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Tuloy pa. Tuloy pa. 36. Yung 51. 51, okay. Anong sabi sa 51? Ito naman ang sabi sa Ako nga ang tinapay. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. So yan ang maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan. Yung pagpipira-piraso ng tinapay, no, ay sinabi mismo ng ating Panginoong Jesucristo na kanyang katawan. Itong tinapay na ito, sa anyo ng itong tinapay na ito ay tunay na katawan ng Panginoong Jesucristo. Ang tawag nga natin dyan ay ostia. Tinanong kasi natin, ano ba yung tinapay na pinagpipira-piraso? Binasa ni Brother Cesar Herrera sa John chapter 6 verse 35 at verse 51, ito po ay ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Meaning to say, hindi ito ordinaryong tinapay. Ito ay katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ang katotohanan nito? Sa binasang talata, dagdagan pa natin mismong ang Panginoong Hesukristo nagsabi dun sa gabi ng kanyang huling, anong tawag yan? Last Supper. Gabi na, last pa, pero sa gabi. Gabi. Hindi huling hapunan sa umaga. Yan. Basahin natin. Brother Elias, Mateo chapter 26 verse 26. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay, at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, Kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan. Pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, Uminom kayong lahat nito sapagkat ito ang aking dugo. Pinagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Okay. So dito po mga kapanalig, maliwanag po na tinuturo ng ating pananampalataya ng banal na kasulatan na nung gabi, bago magpakasakit ang Panginoon, bago dinakip sa halamanan ng Getsemani, nag-institute siya ng isang sakramento. At ang sakramento, ano bang ibig sabihin ng sakramento, Brother Elias? Ang sakramento ay daluyan ng kabanalan, ano? So ito'y regalo ng Diyos sa atin. He instituted the sacrament of the Eucharist. At dito, yung sinabi niya dito sa John, kasi ito yung preaching niya yung sa John chapter 6, nagpi-preaching siya during his preaching to Itong Last Supper, sinabi niya, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat, kunin ninyo ito at kanin, ano description niya? Ito ang aking katawan. Sa sinabi bang ito ng Panginoong Jesucristo, pag inintindi mo, ito ba'y simbolo lang? Itong tinapay, simbolo? Paano mo nasabing hindi simbolo, Brother Elias? Sinabi niya po ito, literal niya pong binabanggit na ito ang aking katawan. Kaya hindi yun simbolo.
Kung sinabi niya na ito ang simbolo ng aking katawan, doon ako maniniwala na simbolo yun. So, maninindigan tayo dahil Yun dun ang sa katawan. description, sa salitang yung terminology, ito ang aking katawan, ito'y pagpapatibay na hindi yun ordinaryo. Hindi yun simbolo. Yes. Hindi yun ritual lang. Kundi ito'y pagpapakilala niya, ito ang aking katawan. Ano yung kanyang katawan? Yung kanyang hinawakang tinapay. No? At pwede ba mangyari yun? Pwede po. There's nothing impossible with God, sabi ng Biblia. Di ba? There's nothing impossible with God. At yung sinabi niya sa John na ang katawan ay kakainin, tinanong ng mga tao paano kakainin. So ginawa niya yan sa institution, sa Eucharist. Ito ang aking katawan. Ano yon? Tinapay. Meaning to say, hindi kakainin literal yung kanyang flesh, kundi in form of bread. Now, sa ating pananampalatayang Katoliko, tingnan natin ang ating official teaching. Catechism of the Catholic Church, number 1324. Tapos sundan mo, Brother Albert, yung 1324, 1327. Magkasunod lang yan eh. O, pakibasa natin, Brother Albert, yung mga talatang yan ng Catechism of the Catholic Church. Ang Eukaristiya ay bukal at rurok ng buong buhay Kristiyano. Ang ibang mga sakramento, tulad din ng lahat ng ministeryo eklesyal at mga gawain ng apostolado, ay nakasanib sa Eukaristiya, at ito ang tinutungo. Ang banal na Eukaristiya sa makatuwid ay kinapapalooban ng lahat ng kabutihang espiritual ng Iglesia. Alalaumbaga, si Kristo na siyang Paskwa natin. Number 1327. Bilang pagbubuod, ang Eukaristiya ay ang kabuuan at hantungan ng ating pananampalataya. Ang uri ng ating pag-iisip ay kaugnay ng Eukaristiya, at gayon din, ito ay nagpapatibay ng uri ng ating pag-iisip. Okay, so madaling salita, sa official teaching ng ating simbahang Katolika, ang linaw pong itinuturo na ang Eucharistia is the summit Yes. of our faith ng pagiging Kristiyano. Yung iba pang sakramento, yung 6 na sakramento, mga kapanalig, yan po lahat ay nag-uugnay, summary ng kabuuan ng sakramento. Ang Eucharistia, binubuo niya ang 7 sakramento, kaya nga siya ang summit. So paano tayong aakyat dun sa pinakatuktok, sa pinakarurok, no? Kung tayo ay hindi nakakaintindi kung ano yung ating celebration, kung ano yung misa, kung ano yung ating pinagdiriwang. Pasasalamat, pagtanggap sa tinapay, at itong tinapay na ito, literally na simbol, Yes. katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Now, dahil ito'y tinuturo ng ating simbahan, at yan ay binasa natin sa Biblia, ang unang tanong, ang ostya ba na kinikilala natin katawan at dugo ng Panginoon, bibigyan lang naman natin ng veneration, pagpupugay, o tunay na pagsamba? At bakit dapat natin itong sambahin? Basahin natin official teaching of the Catholic Church, Brother Elias, number 1374. In the most blessed sacrament of the Eucharist, the body and blood together with the soul and divinity of our Lord Jesus Christ, and therefore the whole Christ is truly, really, and substantially contained. This presence is called real, by which is not intended to exclude the other types of presence, as if they could not be real too, but because it is presence in the fullness sense, that is to say, it is a substantial presence by which Christ, God and man, makes himself holy and entirely present. Amen. So, sabi ko, no, ang ostya ba ay dapat nating sambahin, di ba? Dapat nating sambahin. Bakit? Kasi maliwanag ang turo ng ating pananampalataya sa Catechism of the Catholic Church 1374, na sa Eucharistia, sa ostya, nandoon ang body, blood, together with the soul and divinity of our Lord Jesus Christ. Therefore, the whole Christ, truly substantially contained. Kaya ang ostya po, mga kapanalig,
Hindi ho yan katulad ng mga sacred images na binibigyan lamang natin ng veneration. Yes. Ang mga sacred images, o sa ibang term ay rebulto, pero bawal gamitin yung term na rebulto. Kasi ang rebulto ay intention para sa mga Diyos-Diyosan, yung mga peke. Pagka ho, larawan natin, ang tawag dyan, yung larawan sa mga simbahan, ang tawag dyan, sacred image. images. Kaya minsan nagkakamali doon pa lang sa tawag eh. Ang sacred image po ay nirerespeto. Binibigyan ng parangal batay doon sa kung sino yung nilalarawan. Halimbawa, imahe ni San Jose, at yan ay kanyang buwan ngayon, San Jose, no? Ang husband of Mama Mary, nirerespeto natin yung image. Pero yung image ni San Jose, hindi mo pwede kailanman sasambahin. Ang Nazareno, imahe ng Nazareno, mukhang Jesus, pero hindi dapat sambahin yan. Pero ang ostya, walang anyo, bilog. Ha? Pero nariyan ang kabuuan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yan ang ating official teaching. Dagdagan pa natin, Catechism of the Catholic Church, number 1378. Nakita nyo na ba yung 1378 ng Catechism of the Catholic Church? Meron ba kayong hawak dyan? Ng asan ba yung Catechism na hawak ko? Ito. Ano, nakita mo dyan? Catechism of the Catholic Church, number 1378. 1378. Ito, tingnan natin sa Tagalog, ha. Basahin natin sa Tagalog. Ayan. Ang pamiminto sa Eucharistia. Brother Philip Cesar, pakibasa mo. 1378. Ayan. Pasensya na kayo, iisa lang yung dala nating catechism eh. 1378. Pakibasa mo. 1378. Okay, anong sabi dyan? Ito ang sinasabi dito sa catechism. Tuloy na ng basa, brother. Ang pamiminto sa Eucharistia sa liturhiya ng misa, inihahayag ang ating pananampalataya sa presensya real ni Kristo sa mga anyo ng tinapay at alak. Tulad ng sa ibang mga paraan, lumuluhod tayo o yumuyuko ng mababa bilang tanda ng pagsamba sa Panginoon. Ang Iglesia Katolika noong pang-una at maging sa ngayon ay nag-uukol ng pagsamba na dapat sa sakramento ng Eucharistia, hindi lamang sa loob ng misa, kundi sa labas din ng misa, at iniingatan ng buong galang ang mga hostya konsagrada at inihaharap ang mga ito sa mga binyagan upang igalang ng buong dingal at dalhin sa prosesyon. Amen. So dyan makikita natin, tinuturo mismo ng official teaching of the church na ang ostya ay hindi ordinaryo. Tinuturo direkta na sinasamba. Sinasamba ang ostya. Bakit? Kasi naroroon ang kabuuan ng ating Panginoong Hesus. Now, sasabihin ng mga kaibayo natin, of course, yung mga paborito ni Brother Elias, sinabi lang yan ng catechism ninyo. Ha? Anong patunay na yung tinapay na yan ay talagang ating Panginoong Hesukristo? Unang-una po, mahigpit yung bilin at turo ni Apostol Pablo Tingnan po natin ang bahagi. Bakit natin sinabing tunay na katawan ng ating Panginoong Hesukristo yung ostya? Yun pong unang aklat ng Korinto, chapter 11, verse 27 hanggang 29. Napakalinaw po ng turo diyan ng ating mahal na apostol San Pablo. Pakibasa mo, brother. 1 Corinthians chapter 11, verse 27 to 29. Nakita mo na? Kapo. Sino mauna? Okay. Sige, Brother Albert muna. Brother Albert, ikaw na muna magbasa. Pakibasa natin. Babasahin ko po sa wikang Ingles. So then, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ eat and drink judgment themselves. Okay, maliwanag yung binasang ito ni Brother Albert na anong katibayan sa Bible na yung ostya, yung tinapay ay totoong katawan ng Panginoong Hesus. Ang liwanag po ng turo ni Apostol Pablo dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom ng kopa.
Anong ibig sabihin nun? Kung ito'y ordinaryong tinapay lang, hindi mo kailangan magsisi, magtika ng sarili mo, at maging karapat-dapat ba ako sa tinapay na ito na tatanggapin ko? Kaya meron tayong ganong usal, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kasi po, kinikilala natin na yung tatanggapin natin is not an ordinary bread, is not a symbol, kundi mismong katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Panalig, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating palatuntunan na Apologetica. Salamat po sa Diyos sa loob ng 17 taon. 17 na ang ating programa. And of course, 16 years dyan, kasama natin ang yumaong si Tatang Larry Malyari. At ang inyo pong lingkod, ang tinig na inyong naririnig sa loob ng 17 taon ay patuloy pong gamitin ng Panginoon. Ako po si Brother Marco, si Evangelista. At syempre, thank you Lord. Thank you kay Father Anton Pascual, our President. Thank you kay Father Roy Billen, our Vice President for Operations. At sa ating mahal na Station Manager, si Madam Risa Mendoza, for giving us an opportunity. Kaya nandito tayo tuloy-tuloy. Maraming taon pa ng paglilingkod, Panginoon. Amen? Siyempre, ang ating kasama sa ating technical side, ang ating engineer, Edgar Bernardo. Siyempre, ang magandang lalaki si Brother Edgar. At ang ating masipag na production assistant si Brother Romar Bendo. Yan, ang init ng boot. Yung papawisan ako. Mainit ang talakayan eh. Di ba, Brother Elias? At syempre po mga kapanalig, ngayong linggong ito sa magandang talakayan na to, kasama ko ang magiting na faith defender, independent, si Brother Elias Arsadon, na isa ring TikToker, vlogger, Reels content creator, syempre from Diocese of Caloocan. Alam niyo, pagka nagmimisa si Bishop Pablo David, no? Si BCP President, ito yung nasa kanan. Kasi siya po ay isang member ng Eucharistic Minister of the Holy Communion. Tama ba yung banggit ko? Eucharistic Minister. Dati, ang tawag sa inyo, extra... yun ang sa amin, EMHC ngayon. Yung ngayon? Extraordinary. Oo. Pero dati tinatawag na ano Special Minister of the Holy Eucharist. Hindi ko inabot yan. Mali yun eh. Kasi ang Minister of the Eucharist, pare lang yan. Kaya binago, ginawang EMHC, Special Minister of the Holy Communion. Kasi pag sinabi mong Minister of the Eucharist, ordained yun. Pare, obispo, at saka diakono. Yan. Pero dapat natin maintindihan ordinary. Yan ang tukoy sa inyo, di ba? Ang ordinary yung pare. Ang ordinary, ang obispo, pare, siyempre, ang Santo Papa, at saka ang mga diakono, mga ordain. Okay? So, maintindihan natin dapat yon mga kapanalig. Now, kanina, binigyan natin ng emphasis, yung tinapay, yung ostya na tinatanggap natin, hindi po ordinary. Yes. Ito po talaga'y totoong katawan ng ating Panginoong Hesukristo at nilinaw naman po natin yan through our official teaching. Sinasabi po na ito, nariyan ang kabuuan ng ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang pagkatao, ang kanyang divinidad, ang buong si Jesus. Kaya ito'y dapat sambahin. Sabi ng Catechism number 1324, 1327, sinasamba natin siya. Binasa natin iyan according to Catechism of the Catholic Church number 1374 and 1378. At ito ba'y totoo na itong tinapay ay si Jesus mismo? Binasa po natin yung 1 Corinthians 11:27-29, sinasabi ni Apostol Pablo doon, kailangan siya sa atin mo sarili mo, kasi kung hindi ka karapat-dapat, nagkakasala ka sa Panginoon. How come na kumain ka lang ng tinapay, nagkasala ka sa Panginoon? Ganun lang po ang logic nun. Kaya ka nagkasala sa Panginoon, kasi yung tinanggap mo, mismong ang Panginoon. Kaya dapat karapat-dapat ka. At bukod po sa mga binanggit kong sita sa Biblia, ito po ang sinasabi ng ating catechism, or rather code of canon law mismo. Ito po'y batas na umiiral sa simbahang Katolika. Number 916, Brother Elias. A person who conscious of grave sin is not to celebrate Mass or receive the body of the Lord without previous sacramental confession, unless there is a grave reason and there is no opportunity to confess. If this case, the person is to remember the obligation to make an act of perfect contrition, which includes the resolution of confessing as soon as possible.
Okay. So dito, Brother Elias, ano ang tinuturo ng ating Code of Canon Law? Dapat, Dapat po na mangumpisal. kung ikaw ay Kung ikaw ay mayroong... kung ikaw ay merong grave sin. Yan. So ano bang description ng grave sin? Ito po yung mortal sin. Mortal sin. Kasi sa totoo lang po, yung iba pinipiloso po eh. Hindi ako magkukumunyon kasi may kasalanan ako. Pero tandaan ninyo, sa simula pa lang po ng misa, meron na tayong pagtitika. At sinasabi natin doon, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa iyong mga kapatid, lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya inaamin ko, Kaya sinasamo ko ko sa makapangyarihan Diyos sa inyong mga sa mahal kapatid. na Birheng Maria. Kung ano man yung dasal na yon. Yun ang ating unang pagsisisi. Sinasabi pa ng pare, prior to that, Panginoon maawa ka, Kristo maawa ka, Panginoon maawa ka. Di ba? Yes. So meron na tayong act of contrition. Opo. Kung meron kang venial sin, mapapatawad ka agad, matik. And bukod dyan, di ba kumakanta pa tayo ng kordero ng Diyos? And then after that, sasabihin natin, ito ang Panginoong Jesucristo, sabi ng pare, mapalad ang tumatanggap ng katawan niya. Ano sasagot natin? Panginoon, daw karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Nandun na naman yung act of contrition. Kaya wala kang lusot. Ngayon, kung ikaw ay meron kang mortal sin, yan yung sinasabi ng Code of Canon Law, kailangan ay pumunta ka sa sakramento ng kumpisal. At wala ka ring lusot dyan. Kasi kung gusto mo talaga, magbigay ka ng sapat na panahon mo, pumunta ka sa simbahan bago magmisa, magkumpisal ka. Or, prior dun sa araw ng linggo, Sabado. After. O di naman, pwede rin naman na after, mo magkomunyon, kung alam mo may mabigat kang kasalanan, siguro dahil sa kakulangan ng oras o walang pare bago ka dumating, after the mass, magkumpisal ka. At least nandun yung iyong personal conviction na ikaw ay magtatalikod, magsisisi dun sa kasalanan mo nagawa. Kaya wala pong lusot ang kahit sino. Pagka talagang umattend ng misa, dapat po ay magkukumunyon. Parang ganito lang yan eh. May birthday ka, Brother Elias. Yes. So nung nag-birthday ka, madaling araw pa lang, aligaga ka na, punta ka na ng palengke, magpiprepara ka na, madaling araw, magluluto ka na. Pagdating ng tanghali, darating na kami. O pagdating namin doon, nakita ko, nakaluto ka na, masarap ang iyong recados. Tiningnan ko lang yung recados mo. Ay, Brother Elias, alis na ako. Alam mo, ang mapipil mo doon, na insulto ka. Bukod sa malulungkot ka, may insulto ka. Ano ba to? Hindi ba nito nagustuhan yung niluto ko? Hindi ba naging happy to sa preparasyon ko? Umalis akong bigla eh. Hindi ako nagkain. So yan ang misa. Pag ikaw ay dumating sa misa, tiningnan mo lang yung komunyon, hindi ka nagkomunyon, dinisregard mo yung apiging na hinanda sa iyo ng Panginoon. Walang iba kundi ang kanyang katawan, Brother Elias. Yes. Di ba? So, yan po ang mapatotoo na ang tinapay na tinatanggap natin ay talagang katawan at dugo ng ating Panginoong Yesus. At alam nyo, kung babasahin natin ng John chapter 6, yung buong chapter, nung sinabi ng Panginoon, kainin ninyo ang aking laman, inumin nyo ang aking dugo. Alam nyo ang ginawa ng mga iba? Tumalikod. Anong chapter makikita? Anong verse? John chapter 6 verse 66. Yan. Alam nyo kung sino tumalikod? Pag binasa nyo yung John 6:66, mga alagad na sumasama sa kanya. Pero nung sinabi niya ng kanyang ibinahagi na kainin nyo ang aking laman, inumin ang aking dugo, nako, tinalikuran po siya. Yan ang tawag dyan sa 666, mga demonyo. Kaya kapag kayo hindi nagkomunyon, baka kayo po nakakalabit na ni Satanas at kayo'y maging kampon na ni Satanas. Ganun lang po kasimple mga kapanalig. Pero kapag umalis ka na sa simbahan, hindi ka na magkukomunyon. Pag lumipat ka na ng sekta. Of course. Siyempre, dati pag nireceive mo ang komunyon, ano ang pinakatamang elemento pag receive mo ng komunyon, Brother Elias? Dalawang klase kasi yan eh. Anong araw, pwede ba natin kwento yung history nung ano? Hindi, sa ngayon? Ano yung pinaka elemento na kinukumpirma mong yung tinanggap mo ay ang Panginoong Jesucristo? Elemento? Anong ebidensya na ikaw mismo ina-admit mo yung tinanggap mong komunyon ay si Jesus mismo? Sa paano? Sa paano paraan sa pagtanggap sa dila? Hindi lang yun. Sa reverence. Sa pagsagot mo ng amen. Ay. Tagal ko na ginagawa na ano. Oo. Kasi ang tanong ko ay, paano mo makukumpirma ang pag-ayon mo na yung tinanggap mo ay katawan ng Panginoon? Sa pagsagot mo ng amen. Ako kasi very, yung na-observe talaga ako eh. May mga
mismong minsan mga lay minister, mga pari, Ganun lang. hindi na nagsasabi ng katawan ni Kristo eh. Tama po yan. Ngayon yung tumatanggap, hindi na rin sumasagot ng amen. Meron nga brother sumasagot, sumagot sa akin, thank you eh. O, thank you. Sumagot sa akin talaga, thank you. Buti hindi sinagot, macho. Body of Christ, macho. Pero ako talagang binibigas ko yung katawan ni Kristo. Yan. Malakas talaga meron doon boses sa ko. amin. Ganun. Naman na brother ha, para hindi tayo magsala-salabat sa ere. Ang pinaka-importante, ang pagselyo mo na tinanggap mo sa tinapay ay mismong si Jesus, pagsagot mo ng amen. Yan ang tatandaan po natin mga kapanalig. Kaya wag tayong mahihiyang sumagot. Amen or amen. Di ba? Yun po ang kumpirmasyon. Napaka-importante po ng sagot na amen sapagkat ang ibig sabihin ng amen ay pagsang-ayon. Naniniwala ka, tinatanggap mo. Yan. So punta na tayo sa highlight ng ating paksa, ng ating topic. It is about manner. Yan. Ito na yung ating pag-uusapan. Yung manner ng pagtanggap ng komunyon. Kasi nga po, nahahati ngayon sa dalawa. Sa mismong loob ng simbahan, nahahati sa dalawa ang paraan o manner ng pagtanggap ng Holy Communion. Una, ang pagtanggap sa dila o sa bibig. Ako kahagabi, rather kahapon, nagsimba ako sa shrine o basilica ng minor basilica ng Santa Ana sa Taguig. Nagkomunyon ako, dila ang ginamit ko. In fairness, yung pari walang kagatol-gatol, inabot sa akin yung hostya sa dila, no? Yung aking kasama, si Brother Jose Corilla, ganun din. Pero nagtinginan muna sila ng lay minister kung ibibigay ba sa kamay o ibibigay sa dila. Yung kamay ni Brother Jose ganyan, ano tawag yan, yung parang prayer side, no? Hindi naka-open na ganun. So, yun ang meaning. Pag nakabukas yung palad, nakaangat ang kaliwa, nakailalim ang kanan, ang meaning niyan, tatanggap yan sa kamay. Pero pag yan ay naka-close na ganun, at naka-ready yung mukha, tatanggap yan sa dila. So, nagkalituhan. So, minsan kailangan, tayo ning nagkukumunyon, alam din natin yung dapat na gawin natin. Kung tatanggap tayo sa kamay o tatanggap tayo sa bibig. Ito na ngayon. Ano ba ang tama? Ano ba ang tama? Tanggapin mo ang komunyon sa dila o tanggapin mo ang komunyon sa iyong kamay? Okay. 4 tayo dito. Siyempre, wag muna nating ibigay yung eksaktong sagot according sa general instruction. Sa iyong pananaw, Brother Elias, ano ba ang tama? Dila o kamay? Para sa aking personal na pananaw, ang mas tama ay dila. Bakit? Dahil kasi maalis mo yung risk na mahulog kaysa sa kamay. Kasi pag sa kamay mas malaki ang chance na madisgrasya malaglag Hindi katulad pag yung diniretso na sa bibig mo, talagang walang sasayaran na kahit ibang elemento na bagay. Okay, so direkta. Kaya ang gusto mo dila. Pero ngayon bilang ikaw ay extraordinary, tama ba? Yes. Extraordinary minister of the Holy Communion. Ano naman ang manner ng pagpapakomunyon mo? Sa dila ba o sa kamay? Kamay talaga. Marami. Kaya lang, depende Majority. Majority kamay. Pero nagbibigay na rin ako sa bibig. Depende sa sitwasyon. Halimbawa, may karga siyang bata, mahirapan siyang gumanon. Kaya kahit nakaganon siya, sabi ko, sa dila na po. Okay. Diretso ko na. Mabuhay ka, Brother Elias Arsadon Jr. At least, yun, may ganong mga may mga ganong insidente na kailangan isubo mo mismo. Subo mo na. Okay. Brother Albert, Brother John Albert, ikaw naman sa iyong sariling pananaw, paano mo naman dapat o tingnan ang pagtanggap ng komunyon? Kamay ba o dila? Okay po, para sa akin, dila. Bakit? Kasi pagka sa kamay, nangyari po kasi sa akin, that was 10 years ago. Nagbigay po ako ng komunyon. Ikaw mismo nagbigay? Yes po. Bakit? Ano ka rin ba? Minister ka rin? Kinapos po kasi ng lay minister sa aming community. Tapos yung mga lector, may chance na tinawag para magbigay ng komunyon. Ngayon, yung babae, pagkaabot ko sa kanya ng katawan ng Panginoon, nalaglag. Medyo gumalaw yung kamay niya. Tapos, ayun, nalaglag, wala siyang nagawa, kundi ako na yung mismong sumalo sa pamamagitan ng
kain ko na yung Kaya katawan simula at nung dugo. insidenteng yon, mas parang preferred mo preferred ko na talaga po yung dila. ay mag-komunyon sa dila. Yes, Okay. Bago natin puntahan si Brother Philip Cesar Herrera, bilis ng oras, nasa uling bahagi na po tayo ng ating palatuntunan. Of course, salamat po ng marami sa ating tagapagtaguyod, Kapitana Evelyn Tan Arago, ang hepe ng Barangay Affairs Office ng Taguig City, sa pagbibigay ng taus-pusong pagtulong sa ating misyon, apostolate. Ang mga tulad ni Kapitana Evelyn, patuloy na pagpalain ng Panginoon. Of course, ganun din po si Sister Purisima Arsiaga at si Sister Tita Arsiaga, nariyan po sa Italy. Maraming salamat din po sa mahal nating kaibigan na tumutulong din sa atin, Brother Carlo Castillo Gonzales ng Lipa, Batangas. Brother Carlo, mabuhay ka. At ganun din po kay Brother Arnel Borromeo at kanyang pamilya, sapagkat laging nariyan nagtataguyod sa ating mga misyon. Pagpalain po ng Panginoon ang mga taong tumutulong para patuloy tayong humayo at maglingkod, magtanggol sa ating pananampalataya sa kalwalatian ng ating Diyos. Amen? Amen. So this time, tingnan naman natin ang sagot ni Brother Philip Cesar Herrera mula sa Pangasinan. Ano ba ang iyong paniniwala sa pagkukomunyon? Kamay o dila? Unang-una, brother, no, dapat talaga satang. Pero no, dapat pag tinatanggap natin, ang pinaka mataas na pagrespeto sa pagtanggap ng Eucharistia is nakaluhod. Oh. So para maipakita natin na hindi lang ordinaryo na tinapay ang ating tinatanggap, kundi si Kristo mismo yan. So dapat pagka tinatanggap mo ang Eucharistia, bibigyan mo siya ng mataas na paggalang, kasi hindi yan kagaya ng mga politiko or mga kilala sa lipunan, no? Kung ang matatas na mga tao sa lipunan binibigyan natin ng paggalang, how much more pa kaya na si Jesucristo mismo ang nasa ostya na tinatawag. Amen. So itong tatlong kasama ko po, mga kapanalig, ay pabor na ang practice ng pagkomunyon ay sa dila, sa iba't ibang personal na dahilan. Pero papaano naman yung mga nagkukomunyon sa kamay? Ibig bang sabihin mali sila? Brother Elias, sa pananaw mo rin? Sa pananaw ko po, hindi. Hindi sila mali. Kasi binigyan naman ng pahintulot ng simbahan eh. Yung pagtanggap sa kamay. Kaya hindi siya mali. Ayun. Hindi So, siya binigyan ng pinamali. pahintulot ng simbahan yung communion sa pamagitan ng pagtanggap sa kamay. I think yung dalawang kasama natin, si Brother Albert at si Brother Philip, maaaring yun na rin nasasang-ayunan yung sagot. Hindi naman pwede mangyari yun kung walang permission ng simbahan di ba? Tama. Ngayon, ito ang punto. Ako naniniwala, narinig ko kayong tatlo, ay mas maganda pala sa dila. Pumila ngayon ako sa isang pare o sa isang lay minister. Tatanggap ngayon ako ng komunyon, katulad nung pinakita sa akin ni Brother Adrian Milag na babaeng magkukomunyon, nakabelo pa. Pagkatapos meron siya kasabay na naka-spaghetting damit ng babae. O di medyo ano yan, no? Siya nakabelo, ito naka-spaghetti strap, pero ito pinakomunyon kasi inilagay yung kamay. Siya na nakabelo, lumuhod. Hindi siya pinakomunyon. Anong doon? Anong mangyayari doon? Dapat ba tanggihan yung pagkukomunyon ng isang faithful, ng isang Catholic, na gagamitin niya yung kanyang dila? Sabi pa nga ni Brother Philip Cesar, dapat nakaluhod. Kasi yan ay act of reverence doon sa katawan ng Panginoong Jesucristo. So nagkaroon ng issue, nagkaroon ng bulilyaso. Bakit ko po sinabing bulilyaso? Unang-una, tandaan po natin, hindi ba pwede magkomunyon sa kamay? Pwede bang tanggihan ng pare o ng lay minister yung nagkukomunyon sa bibig? Pareho pong mali yan pag tinanggihan mo. Pag nagkomunyon sa kamay, bigyan mo. Pag nagkomunyon sa bibig, bigyan mo. Pwede po pareho yan. Bakit? Sabi nga ni Brother Elias, pinahintulutan ng simbahan. Pangalawa, ito po ang itinuturo sa atin ng tinatawag na General Instruction of the Roman Missal. Basahin natin, Brother Elias, no? Yung bahagi dyan sa GRIM. Ayan. Itong black, ayan. When receiving Holy Communion, the communicant bows his or her head before the sacrament as a gesture of reverence and receives the body of the Lord from the minister.
The consecrated host may be received either on the tongue or in the hand, at the discretion of each communicant. When Holy Communion is received under both kinds, the sign of reverence is also made before receiving the precious blood. Amen. So maliwanag po, pwede bang i-decline, pwede bang i-deny ng pare, na obispo, lay minister of the Holy Communion, yung communicant, pag ginamit niya yung dila niya o yung kanyang kamay? Hindi po pwede. Walang pwedeng tanggihan, sapagkat according to the general instruction of the Roman Missal, discretion ng communicant kung ano yung kanyang gustong pagtanggap sa ating Panginoon. Kaya iyan ay sa kamay, kaya iyan ay sa kanyang dila. Kaya lumuhod siya o kaya nakatayo siya, discretion niya yon. But take note, kinakailangan po na mayroong sapat na paggalang sa pagtanggap ng komunyon. Kaya ang mga kapanalig natin na nakikinig ngayon, maaabot ng ating tinig, maaabot ng ating social media, pag kayo'y nagkomunyon at di kayo pinakomunyon, o tandaan nyo kung sino yon, pari yan o obispo yan o lay minister yan, after the mass, huwag kayong gumawa ng iskandalo. After the mass, puntahan nyo doon sa sacristy, puntahan nyo doon sa parish office, bukas naman pagkalinggo puntahan ninyo at inyong questionin. You have the right to question. At sabihin ninyo kung naiintindihan niya mismo yung general instruction of the Roman Missal. Kung pari yan, tinanggihan ka, at yan ay hindi niya naiintindihan, kaya yung pari yan. Ngayon, kung lay minister yan, abay, gagto. Hindi, nagseseminar kayo, di ba? Yes. Maliba kung sa seminar niyo, hindi yung tinuturo. Dapat yung nagsiseminar sa inyo, dagukan. Kasi ang nangyayari, nagdudulot ng kahihiyan doon sa communicant. Tandaan niyo po itong salita kong ito. Hindi po ito galing sa akin. Galing po ito sa official na practice. Ito po yung tinatawag nating norm. Pag sinabing norm, ito po universal teaching, universal practice. Kaya hindi pwedeng i-deny, hindi pwedeng i-decline ang nagkukumunyon sa bibig, dila, o sa palad o kamay. Kaya nakaluhod, kaya nakatayo. Tandaan niyo po yan. Kasi ang totoo niyan, ang importante diyan yung puso mo, yung respeto mo Sabi nga, kaya si Hodang nakaluhod ka, nakatayo ka, nasa kamay ang pagtanggap o nasa bibig, wala ka naman sa estado ng grasya, useless lahat yon. Yan yung tinuro natin kanina doon sa turo ni Apostol Pablo. Kailangan siya sa atin mo muna ang iyong sarili. Unang Korinto chapter 11 verse 27 to 29. So mga kapanalig, ito po tatandaan nyo, kung may kilala kayong lay minister na tinanggihan kayo, ireklamo nyo yan. Kahit pari pa yan, o kahit obispo pa yan, bawal po natanggihan ang magkukumunyon sa bibig na nakaluhod, sa kamay na nakatayo, o kung ano paman. Kasi yan po'y discretion ng communicant. Sarili niyang disposition yon. At yan po ay according mismo sa umiiral na norm. Ang ibig sabihin uli ng norm, uulitin ko sa inyo, universal practice. Ngayon, bakit tayo nagkaroon ng komunyon sa kamay? Ito po, after the Vatican II, binigay ito, ang tawag dito ay indulto, indult. Binigyan lamang po sa ibig sabihin nun, exemption. Bakit? Kasi po, nag-aalburuto yung ibang mga bansa. Gusto nila ng ganitong practice. Kaya ang ating mahal na Santo Papa, si Pope Paul VI, nagbigay ng indult. Ano ibig sabihin ng indult? Nagbigay po ng pahintulot, exemption, dun sa normal na ginagawa. Ano yung normal na ginagawa? Komunyon sa dila. Yun po yan, mga kapanalig. Now, sino yung mga nagsimula niyan? Number one na, yung mga bansang katulad po ng Holland, ng Belgium, ng France, at ng West Germany. At ang pinaka nagsulong niyan, ang Canada. Yung Catholic Conference, Bishop Conference ng Canada. Sila yung primarily na talagang tulong para magkaroon ng komunyon sa kamay. Pero tandaan ninyo ibinahagi namin sa inyo yung tinapay ay katawan mismo ng Panginoon Kung meron ka naman chance, kasi sabi nga, discretion mo yan Kung may chance ka naman, dapat tumanggap ka ng according dun sa norm, yung dila.
Ngayon, tapos na ang COVID, tapos na ang pandemya. Oh, wag na tayo, hindi, alam nyo, hindi, alcohol. Hindi, kailangan gawin nyo yung practice nyo as Catholic, na naniniwala kang yung tatanggapin mo, ang ating Panginoong Hesus. Magkumunyon kayo sa dila. Pagka tinanggihan kayo, magsumbong kayo. Sumbong nyo kay Brother Marco. So, parting shot, Brother Elias, magbigay ka ng ilang mga maikling pangungusap para ma-encourage pa ang mga kapanalig natin na magkumunyon sa dila. Mga kapatid, wag po kayong mag-alinlangan na tumanggap sa dila. Pero hindi ko lang alam ano pa bang gagawin natin kasi yung meron na sa health ba may issue pa ba tayo sa Wala. sa health? Duda ko kung may pananampalataya ka, walang isyong Pero health. para sa akin, sa opinion ko lang talaga ito, gusto ko talaga dapat in-encourage ko kayo na sa dila nyo natanggapin. Kasi yun naman talaga ang proper yun ang talagang pinaka Ang galit natin dyan, norm. Norm ng simbahan na sa dila tinatanggap kasi mas malaki ang risk na kapag sa kamay nyo tinanggap, maaari pa siyang malaglag Tsaka dapat ka hindi sumasayad sa palad mo. Didiinan ko yung sinabi mong yan na hindi dapat dumadapo sa kamay natin. Sabi ni Santo Tomas Aquinas. Si Santo Tomas mismo, Doctor of the Church, ang sabi niya, only the consecrated hand can touch the Eucharist. Mahaba pa to mga kapanalig Lagyan natin to ng part 2 sa susunod na linggo. Kasi kulang to paliwanagan natin na to, no? Only the consecrated hand can touch the Eucharist. Sino yon? Yung ordained minister, mga pare, obispo, diakono. Actually, si Brother Albert nga kanina, bago kami dumating dito, nagpapalitan na kami ng panukala. Kaya sabi ko, magandang talakayin natin yan. Unfortunately, wala na tayong oras. So, next Sunday, babalikan uli natin itong topic na ito. Mas lalo nating hihimayin yung sinasabi ni Brother Elias na dapat sa dila, sinasabi ni Brother Albert, sinasabi ni Brother Philip Cesar, yun din po ang stand ko, na kailangan bumalik tayo sa norm. Ang ibig sabihin ng norm, yung universal practice ng simbahan. Di tuwan-tuwa ngayon yung mga mga traditionalist. Galit naman sa atin ngayon yung yung modernist. Dalawa yan Pag nagkumunyon ka sa kamay, may galit. Pag nagkumunyon ka sa dila, may natutuwa, may naiinis din. So sa next Sunday po mga kapanalig, yan ang ating babalikan. At patuloy po kayong umantabay sa ating palatuntunan sa ating programang Apologetica. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Muli, ako po si Brother Marto Evangelista. Kasama ko po si Brother Philip Cesar Herrera, si Brother Albert John Gales, and of course, ang ating mahal na kaibigan, si Brother Elias Arsadon Jr. At muli, sa ngalan po ni Brother Romar Bendo at ni Engineer Edgar Bernardo, ang buong persa ng Team Apologetica, kami po'y nagsasabing, sumainyo ang katotohanan. Salamat po, Ave Maria.